Magandang araw sa inyong lahat. Po inyong lingkod, Dr. John Ortiz Teope, sa ating programang Ang Laging Daan ni Doc John. Ngayon po ay, ano bang season ngayon? Marami na namang mga tao na kung saan ay magkakaroon ng pagkakataon sa halalan na darating. Pag sinabing halalan, nakakagulat mga kaibigan. Mga tao nagsisitakbuhan, mga tao na kung saan tumatakbo at nagiging kandidato. Pero ang nakalungkot dito, people are now asking, why do people run in elections? May mga dahilan ba? Ang hirap-hirap maging lingkod bayan. Pag lingkod bayan ka ay lahat nakapila sa iyong bakuran at naghihingi ng tulong ang bawat mamamayan. Pero sa punto pong yan, kung titignan natin, sa kasangkatutak na kandidato na pumapasok at nagpapile ng kanilang certificate of candidacy, ano ba ang kanilang nakukuha sa pagtakbo sa halalan o sa eleksyon? Gaya ng kasama kong dalawa, nais yatang tumakbo sa darating na halalan. Pero sa punto pong yan, mga kaibigan, tignan natin ngayon kung ano mga dahilan yan. Kaya sa episode po natin ngayon, mga kaibigan, ating pong tatalakayan ang the reasons why people run in the election. Let's start the countdown, ladies and gentlemen. Ngayon, sa pang-10 nating bilang kung bakit tumatakbo ang mga tao pagdating sa halalan, let's start with number 10. Ano ba yung number 10? Hawakan mo nga muna to, boy. Ayaw niyang hawakan siya. Hinawakan niya muna yung bola. Ang punto dito, mga kaibigan, the first thing that we need to do is that, sasabihin nila, ang mga tumatakbo sa halalan ay to serve the people. And when you say to serve the people is that, ito ang sinasaba nila. Kaya kami tumatakbo ay dahil gusto naming maglingkod sa tao, mga kaibigan. At sa paglilingkod na yan, sasabihin nila, let us serve the people. Let us serve the constituents. Gaya nung hapon kanina, bilog, bola. Ang punto po rito, mga kaibigan, maniniwala ba kayo that all people run in the election just to serve the people? Let's go to number 9. Ano ba yung number 9? Religious calling. Ano ba yung religious calling? Marami sa mga tumatakbo ngayon na nagsasabi, uy, kinausap ako ng Diyos. Sabihin nila, the Lord talked to me and the Lord would want me to run because I would be the savior of this country, this nation, o kaya ng inyong pamayanan. At marami na kayong narinig na ganyan. Tulad ng mga ilang kandidato dyan na nagsasabing, kinausap sila ng Diyos para maglingkod sa bayan. Ang punto, mga kaibigan, paano ba nila nakausap ang Diyos? Ano bang sinabi sa kanila? Hoy, tumakbo ka. Hoy, you run in the election. And the point is that, would you believe in them? Depende po sa inyo. And people would say, I am called by God to run in the election. Okay, let's go to number 8, mga kaibigan. What is number 8? To use the election as a stage for presenting their principles. May mga kandidato na kung saan nagsisitakbo sa halalan na alam naman nilang hindi sila mananalo pero may prinsipyong pinaglalaban. Ano ibig sabihin? They would use the election to present their advocacy. The election is a stage wherein they would present kung ano yung kanilang advocacy at pinaglalaban. Alam nila silang matatalo, pero ang punto lang nila is that maboto ko. Minsan nga nagsasabi ng iba, pag ako naboto ng 1,000, at least 1,000 people believe in my principle. And that is using the election as a political stage. How many among the candidates right now who run in the election, tingin nyo, wala namang panalo, pero may prinsipyo at paninindigan. Maraming ganyan. Pero ang problema, hindi ito naboboto ng mga tao kasi walang pera, walang pambili ng boto. Pero they have the principles. But they came in on different ideological line. Merong left, merong right, merong gitna. Mga kaliwa, mga kaanan, at ano paman. May terorista, anti-terorista, at ano paman dito na nakikita natin. So they use it as a political stage. They present it on the stage. Specifically, may media. Lalo pag tumakbo kang senador, makikita mo, mako-cover ako ng media at doon masasabi ko ang aming adhikain. So, within that point, that is number 8. Anong sinasabi? To use the election as a stage for presenting their advocacy and principle. Okay, mga kaibigan, let's go to number 7. And what is number 7? For employment purposes. Ano ibig sabihin nito? Marami sa mga tumatakbo ngayon ng walang trabaho. At nung walang trabaho sila, ay naisipang mag-file ng candidacy. Di ba, mga kaibigan? How many among the candidates right now who filed their certificate of candidacy who are not employed? Alam mo sa kanila niyan.
Kumbaga, iba, kakagraduate pa lang, iba dyan, galing pa sa may ibang political dynasty na wala nang mga apply ng trabaho. Kumbaga, sabihin, ang kanilang trabaho lamang ay mamulitika. Marami dyan ng mga unemployed, marami dyan ng kung saan mga tambay, marami dyan kung saan mga tao na kung saan hindi makakuha ng trabaho, pero mag-a-apply maging konsihal, maging mayor, vice mayor, board member, and even higher positions, senators, mga kaibigan. Employment. Kumbaga, ang tingin nila sa pagtakbo sa eleksyon at ang pwesto ay isang trabaho. So within that point, people would like to go to the election and run to the election just for the purpose of getting unemployment. Yan po ang nakakalungkot, mga kaibigan. Sana po alam niyo kung sino yung mga kandidatong yan at huwag niyong iboto sa darating na halalan. Kung hindi nga sila nakakuha ng trabaho, mag-a-apply pang kumandidato para maglingkod sa inyo. Pwede ba? Huwag nating iboto yan. Let's go to number 6, mga kaibigan. Ano ba yung number 6? Parang ganito, trip-trip lang. When people run in the election, minsan yung iba nagsistakbuhan para sa trip lang nila. Kumbaga, pare, sige, takbo tayo. And who are the serious candidates or the non-serious candidates? And as we look at it, when you say trip-trip lang, maraming pumapasok sa halalan na kung saan wala namang interest manalo, kung hindi minsan nanggugulo lang. Minsan nakikita mo nga, may mga baliw na nagpapile ng certificate of candidacy, may mga siraulo, at meron ding mga ewan natin, hindi natin maintindihan. At alamin nyo na kung sino yung mga yan. Even legitimate candidates, maaaring masabi nyo, trip-trip lang ang kanilang pagtakbo sa halalan. Let's go to number 5, mga kaibigan. Kung mapapansin niyo, nasa tayo, nasa isang lugar po tayo dito. People Lupen, nagkakainan ng mga tao. Ano ba yung number 5 na sinasabi? Ito po yung isa sa mga dahilan kung bakit yung isang kandidato ay nagpapile to avoid campaign solicitors. Ibig sabihin, sila ay umiiwas sa mga kandidato na manghihingi ng pondo para sa kanilang kampanya. At maraming mga ganyan, mga malalaking kumpanya, mga big shots, drug lord, gambling lord, na iba niya papile ng candidacy para hindi mahingan ng pondo ng ilan sa mga kandidato. Kaya mga kaibigan, kaya rin pa yung ulang ganyan, naroon pa yung mga taong nakita na kung saan pag sinulisitan niya, sorry, hindi ko pwede, nag-file din ako ng candidacy. So within that point, number 5 is to avoid campaign privileges. Kain na tayo, masarap dito, di ba? Okay, mga kaibigan, let's go to number 4. When you say number 4, poor. Hindi sila poor, mayaman sila, mga kaibigan. People run in the election and candidates run in the election for the purpose of what? Business, such as contractors. Mga kontratista, mga kaibigan. Makaramihan dyan, mga engineers, electrical engineers, civil engineers, mechanical engineers, na kung saan may mga big construction site at sila nagsisitakbuhan sa eleksyon. Why? Siyempre nga naman, pag nanalo sila, anong gagawin nila? Lahat ng pagpapagawa ng kalsada, building sa kanila na. Sila na ang nag-approve, sila pa ang mag-check, at sila pa ang kontratista. Detubo lahat, mga kaibigan, di ba? Napakagandang negosyo pala politika. Mamumuhunan ka ngayon, tumakbo ka mayor, tumakbo kang congressman, governor, at ano pa man. Tapos, pag mayroong mga bidding, magdami ka lang ng mga kumpanya, at ikaw din ang mananalo, kaibigan. Pag ikaw nanalo, ibig sabihin, bawiin mo rin ang iyong pera pag ikaw ay kontratistang kandidato at ikay nanalo. So, mga punto pong ganyan, mga kaibigan. Why do they run? Because for business purposes. Meron ba kayong mga kilalang ganyan? Uy, aray ko, tinamaan si mayor, tinamaan si governor, tinamaan si congressman. Kontratista ka, di ba? Kaya ka tumatakbo. You run in the election not for the purpose of serving the people. You run in the election because of business purposes, because you are a contractor. Let's go to number 3. Ano ba yung number 3? Maraming tumatakbo sa halalan na hindi naman kilala. Pag hindi kilala, anong ginagawa? Nagpapakilala, di ba? When you say nagpapakilala, they introduce themselves so that they would be popular, mga kaibigan. So when people run in the election, they would like to introduce themselves. Maybe they would like to run in another election sa susunod na walang intensyong manalo. Kumbaga, anong gusto nila? Magpasikat. So number 3 is they run in the election to be popular. Yun po ang kanilang kagustuhan, mga kaibigan. To be popular, magpakilala. Kumbaga, magpasikat. Walang intensyong manalo. Ang gusto lang, mapaskil ang kanilang mukha. Malagay dito ang kanilang pangalan sa balota at sila'y maitiman sa balota na sinasabi, mga kaibigan. So sa punto pong yun, being popular is one of their objective. And what would it be pag sila'y naging popular? Siyempre, minsan sa halalan, kahit di ka pa nanalong congressman, ito kung congressman, ang tawag din sa'yo ay congressman. Pag di ka pa rin manalong konsihal, ang tawag din sa'yo ay konsihal, mayor. So ayaw mo ba yun? Within the election term, you're being called as mayor, congressman, senator,
and they would be popular. Imagine, your face is wooden around the surroundings of the entire Philippines if you're a national candidate. If you're a local candidate naman, makikita mo yung mga pangalan sa iba't ibang pader at minsan nababanggit pa. At biruin mo, mag-aaksaya pa ng tinta ang ating pamahalaan para imprenta ang iyong pangalan doon sa ballot box. O sa ballot, mali pala, doon sa ballot na kung saan ilalagay mo sa PCOS machine para i-shade. Then you become popular. So, number 3 is that you run the election to be popular. Okay, mga kaibigan, let's go to number 2. What is number 2? To earn money from campaign contributors. When you say campaign contributors, is that yung mga nagbibigay ng pondo sa mga kandidato. In reality, mga kaibigan, maraming tumatakbo ngayong halalan na wala namang intensyong manalo. Ang gusto lang ay kumita, magsolicit sa mga nagbibigay ng donasyon para sa kanilang kampanya. Minsan magtataka kayo, may mga partido dyan na alam naman nilang di sila mananalo, pero they keep on running. Why? Because there are contributors. There are also candidates who, even in the imagination, cannot win in the election. Pero, anong ginagawa? Umiikot. Anong umiikot? Orbit. When you say orbit, pinupuntahan lahat ng mga kaibigan, humihingi ng kontribusyon para sa kanilang kampanya. Pag may nagbigay ng 10 milyon, ang gagastusin, 500,000. O de syempre, kita nga naman ang 9.5 million, di ba mga kaibigan? Ba, maganda palang negosyo itong eleksyon, ha? So, marami diyang mga kandidato. Ikaw, isa ka ba doon, kaibigan? Gusto mo lang kumita at walang intensyong manalo. So, as I mentioned, tatanungin ulit, bakit Doc dyan sila nagsisitakbo? Hindi nga para manalo para kumita ng pera. Didn't you know that there are so many campaign contributors in the election? There are drug lords, wedding lord, and all kinds of lords, businessmen, contractors that gives campaign contribution dito sa mga kandidatong ito. At pag yung mga kandidatong nakatanggap ng pera, minsan kumita pa. Kahit matalo, panalo pa rin sa pamamagitan ng pagkita sa kontribusyon. And that is number 2, to earn money from campaign contributors. Jan. And we now go to number 1, the ultimate number 1, where candidates run in the election. The reason why they run in the election. But before we go to number 1, let's sum up from 10 to number 2. Let's go with number 10. And let's go to number 9. Let's go to number 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and now let's go to number 1. What is number 1? As you see, we have the very powerful here. My friend. What do you call him? Depende sa, it's a crocodile, ladies and gentlemen. Kumbaga, ang mga tumatakbo sa halalan, isa lamang ang gustong makuha, kapangyarihan, power. Like this crocodile that I'm sitting on, he have the power on top. He could eat people. So when you say power, is that when they run in the election, ang gusto nila ay manalo, masakop ang kapangyarihan. Minsan, ang nakikita natin dito ay matagal na silang naglingkod. Pagkatapos manalo ng tatay, tatakbo yung anak, tatakbo yung apo. To maintain the power, kapangyarihan na kung saan sakop nila ang lahat. Nakukuha nila ang kapangyarihan ng buong bayan, kapangyarihan ng kanilang munisipalidad, syudad at ano paman. So, that is one thing, they like power. And when you say power, kapangyarihan na kung saan kaya nilang paikutin ng mga tao. Ilan sa mga kandidato ngayon na hindi na nagsawa tumakbo sa politika because ganid sa kapangyarihan, sakim sa kapangyarihan. Maraming mga may potential pero walang pagkakataon because they do not have the power. Because when you have the power, anong meron ka? You could control the business. You could control the illegal gambling. You could control the drugs. You could control the police. You could control everything. And that is one thing. That's why people spend in the election to grab that ultimate power, kapangyarihan. Hindi po kuryente power, kapangyarihan. Ang mga kandidatong ito ay kung saan gaya ng buhayang inuupuan ko, siya ang gusto kainin lahat. Kainin ang lahat ng kapangyarihan sa ating bayan. Kainin ang lahat na kung saan nasa kanya ang kontrol ng mass media, nasa kanya ang kontrol ng negosyo, kontrol ng kapulisan, kontrol ng kaano pa man sa lipunan. And that is what you call power. Pag ikaw ba naman ay isang gobernador o isang mayor ng isang munisipalidad, hahawak mo lahat ang iyong mga power na yan. So within that point, talagang ilang gusto nila They like power. And that is the ultimate thing. People
run in the election because they like to be somebody and they like to be powerful. Okay, ladies and gentlemen, now that we have enumerated the reasons why candidates run in the election from 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, anong dapat nating malaman? Mga botante na kung saan ay dapat mag-isip. Unawain kung ano yung mga kandidatong ito. Yung mga kandidato pang yung boboto ay within the 10. Would they run sincerely or are they for power? Well, analyze their sincerity. Tignan ang kanilang kakayahan. Tignan ang kanilang katangian. Tignan ang kanilang sinseridad. Dahil po sa 10 itong ating na-enumerate, maaaring isa dyan sa mga kandidatong iboboto nyo ay ganyan. Nakakatakot yan, mga kaibigan. Because ang punto natin sa hirap ng buhay ng ating bayan, kailangan magising na tayo, mga Pilipino. Buhay ng ating mga kaisipan, buhay ng ating mga kamulatan at kamalayan na kung saan makikita natin na tayo dapat ay may pag-asa sa kinabukasan. Ang problema, mga kaibigan, marami sa mga botante ang hindi nag-iisip, tumatanggap ng pera at hindi nag-iisip sa pagboto. Sa punto pong yan, as we enumerated at 10, is that sana maunawaan natin, sino ba talaga? Are these candidates deserving for your vote? Sa punto pong yan, ask yourself. Kasi pag bobo ang gobyerno na ating naihalal, ito'y manifestasyon na kung saan bobo ang botante. Kung tanga ang nanalo, tanga ang botante. So within that point, mga Pilipino, maging matalino po tayo. Magising, buhayin, kurutin ang mga sarili. Tama na, sobra na. Tama na ang ganitong aspeto ng pagtakbo ng mga kandidatong nangapi sa atin na kung saan sinasamantala ang kakayanan ng bawat botante. Kailangan ng pagbabago. Kailangan ng pagunlad. Kaya nga po, ito po si Dr. John Ortiz Chope sa ang laging daan ni Doc John na nagsasabing mag-isip bago bumoto at ang Pilipinas ay may pag-asa kung ang bawat Pilipino ay marunong umunawa at mag-analisa. Yun po lamang at maraming salamat.